Isang magandang gabi po sa bawat isa at welcome po sa pangalawa pong gabi ng ating pong intercessory prayer. So ito po ay parte pa rin po ng ating month-long celebration for the month of October. So yan po ang talagang mahalagang buwan po para po sa ating simbahan. At hayaan mo nga kapatid na sa gabing ito, iset mo na yung puso mo sa presensya ng Panginoon, sa espiritu ng pananalangin. At bago pa tayo mag-start ay tawagin mo na rin ang iyong mga kamag-anak, kapamilya, kapuso. Yan, para po tayo ay sama-samang makapakinig at makapanalangin sa gabi pong ito. At hindi po natin hahayaan na maging hadlang ang anumang distance o pandemya para po patuloy po tayong maging united sa espiritu po ng ating Panginoon. At yan po, sa ating pong pagpapatuloy, hayaan mo nga kapatid na ang puso mo ay idulog mo sa Panginoon sa gabing ito. Sama-sama tayong umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Send me and I will go for you.
Amen! At ngayon po ay dadako na po tayo sa pangalawa pong bahagi ng ating gawain para sa gabing ito. At hayaan nyo po na introduce ko po ang ating guest speaker for tonight. Yan po. So, he is currently engaged as a certified life coach, compliance consultant, writer, and motivational speaker. And by vocation, he is an ordained minister at the Assembly of the Almighty God and currently pastoring the Bayanihan Christian Fellowship in Imus, Cavite. He is also the program host of Salt and Light in the Marketplace, a weekly program broadcasted by Channel of Hope every Thursday. And he is also actively involved as National Faculty and Training Coordinator of Hagay Philippines, Metro Manila South Chapter. And he surrendered his life to Jesus Christ at the age of 34 and has been serving in various and several ministries since then. And he is also happily married to Alma Reyes, and he is also a father to two grown-up daughters, Arian and Avian. Yan po. So without much further ado, it is a privilege po to introduce our guest speaker for tonight, Pastor Alex M. Solis. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Brother Alex Solis po mula sa AAG Bayanihan Christian Fellowship. Bumabati po ng maligayang pagdiriwang sa AAG Villa Apolonia, naik sa inyong ika-26 na anibersaryo. Ako po ay nakikisa sa inyong month-long celebration and thanksgiving for God's faithfulness, lalo na po sa ating tatay pastor, kay Reverend Elmer Castillo, na nagdidiwang din po ng kanyang kaarawan sa buwang ito. Happy birthday po, Pastor Elmer. At nais ko din pong magpasalamat una sa ating Panginoon sa privilege po na maging kabahagi ng pamilya ng Assembly of the Almighty God. At ako po'y nagagalak dahil ako po'y kabahagi na po ng isang gawain dito po sa Cavite. At salamat, maraming salamat po. Tulad po ng laging ko sinasabi, isa pong privilege na maging kabahagi ng isang gawain para sa Panginoon. Sa kabila ng katotohanan, ang inyo pong lingkod ay isang a sinner saved by grace through faith in Christ Jesus. And if I am here before you today, it's not because of who I am or what I know. I am here to teach the Word of God simply by His grace. Sa biyaya lang po ng Panginoon. Wala po akong maipagmamalaki, wala po akong kaalaman, at kung anong pong meron po ako, ito po sa Panginoon lamang nagmula. Kaya po salamat din po sa bawat isa na nakikinig ngayong gabing ito. Sana po ay ang dalangin ko po ay maging kapaki-pakinabang ang ating pag-aaral sa gabing ito at marami po tayong matutunan sa gabing ito sa biyaya ng Panginoon. So ano nga po ba ang ating topic ngayong gabi? Ano po ba ang ating pag-uusapan? Hayaan niyo pong tanungin ko kayo. Sino po sa inyo ang may asawa na? Hindi nyo na kailangan itaas ang kamay, nandiyan po kayo sa kanya-kanyang mga bahay, pero ang tanong, sino pong may planong mag-asawa? Sinong walang plano? Sino pong gustong magpakasal? Sinong walang planong magpakasal? Alam niyo po, ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay tungkol po sa marriage and relationships in the context of the Bible. Sa Bible po, kung ating pong titingnan at nakita ko po ito, na ang marriage and relationships daw po ay 368 times na nabanggit sa Bible. There are 368 Bible verses about marriage and relationships. And marriage is the first institution ordained by God in the Bible. Sa New Testament po, in the beginning po, when God created the heavens and the earth, and when God created man, ang una pong institusyon na ginawa ng Panginoon ay ang marriage, yung pong pagbubuklod ng mag-asawa sa katauhan po ni Adan at ni Eva. Alam niyo din po ba na specifically ang marriage po or wedding, meron pong specific verses, 36 verses in the Bible that refers to marriage and weddings. In the Old Testament naman po, there are 10 wedding ceremonies that were illustrated or mentioned. Sa New Testament naman po, 2 lang. Bakit kaya 2 lang po? Mamaya ating pong pag-aaralan yan. At alam niyo po ba na yung love was mentioned 551 times in the Bible. At yung pong word na fear not is 365 times. Now, ano po ang connection po nito? Because marriage is a recurring symbol in the teachings of Jesus Christ, napakahalaga po na maunawaan po natin ang
ang marriage. Kasi po sa Bible po, Jesus' first miracle happened in a wedding ceremony. At marami din pong illustrations na ginamit ang Panginoon that refers to marriage. So, ready na po ba kayong mag-aral? Siyempre, alam ko po kayo excited na ngayong gabi. So, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa aklat po ng Revelation. Atin po munang babalikan. Magbabalik tanaw po muna tayo. Sisimulan po natin sa huli. Ganito po ang sinasabi sa Revelation chapter 19 verse 7. Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. So yun po sinasabi sa Revelations 19:7. Maglalak daw po tayo at magdiwang, at bigyan daw po ng parangal ang ating Panginoong Diyos, dahil daw po ang kasal ng kordero ay dumating na. At inihanda niya ang kanyang mapapangasawa at inihanda niya ito. Sabi din po sa Revelation chapter 19 verse 7. Revelation 19 verse 8. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of saints. Kaya po pala, ngayon, pag ikinakasal, nakaputing lino. It symbolizes righteousness of the saints. Yan po yung sabi sa Bible. Pero siguro po maraming hindi nakakaalam bakit puti. Ang iniisip lang po natin, it symbolizes purity. Pero meron po palang kahulugan yan, yung mga bagay na ganyan. Ano po? Sabi din po sa Revelations chapter 19 verse 9. And he said unto me, Right, blessed are they which are called into the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, These are the true sayings of God. Yan po yung sinasabi ni John the Revelator. So, yung pong mga Bible passages na yan, binasa ko lang po because it refers to a very important event. The most awaited event in our lives. And that is the most awaited event. Yung pong marriage supper of the Lamb. Siguro po sa mga kababaihan, they are looking forward to being married. They are looking forward to their marriage ceremony. Kaya po sa mga kababaihang dalaga, yung pong wedding is also the most awaited event. Pero para po mas maunawaan po natin ang konteksto nitong pong marriage sa Bible, bakit nga po ba ito laging name-mention, mas maigi pong alamin natin yung pong significance ng wedding illustrations ng ating Panginoong Hesukristo. At saka po yung mga marriage metaphors o paghahalimbawa, paghahalintulad ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagtuturo in the New Testament. Mas siguro po, mas mauunawaan po natin ang mga bagay na ito kung mauunawaan din po natin yung kultura ng mga Israelita o ng mga Hudyo pagdating po sa mga tradisyon sa kasal. So we're going to study first, bago po natin pag-aralan yung pong nabanggit kong mga verses earlier, we are going to study about the ancient Jewish marriage traditions. Ancient marriage traditions ng mga Hudyo. Sa atin po, may mga kanya-kanya din po tayong tradisyon, pero mas maganda pong maunawaan natin itong ancient Jewish marriage traditions dahil ito po ang magbibigay sa atin ng kaunawaan sa konteksto ng mga sinasabi sa banal na kasulatan. So, bibigyan ko po kayo ng 5 stages in the ancient Jewish marriage traditions. 5 po. Sa atin po, sa mga Pilipino o kaya po sa mga ibang kultura, siguro po, natural lang yung mamamanhikan. Una sa ibang kultura, sa mga Pilipino na lang, mamamanhikan, mapakilala mga magulang, paplanuhin ang kasal, mayroong marriage planner, then ikakasal, wedding ceremonies, din tapos na. Ang nakakalungkot po sa panahon ngayon, parang hindi ko po alam kung pinapahalagahan pa nila yung chastity o yung virginity when it comes to marriage, because parang ang hirap pong isipin na sa panahon po natin ngayon parang yung kasal ay nagiging seremonya lang o parang nagiging paraan lang para ipaalam sa mga tao na sila'y mag-asawa na. Pero bukod po doon, kung mauunawaan po natin ang konteksto ng Jewish marriage traditions, siguro po mas mabibigyan po natin ng mas malaking pagpapahalaga ang kasalan. So, stages in the ancient Jewish marriage traditions. 5 stages po. Number 1 is what you call shidduchin. Shidduchin is the matchmaking. Yes, you heard me right. Matchmaking po. Sa mga Hudyo po, hindi po uso ang ligawan. Ang uso po sa kanila, arranged marriages. Ang nag-uusap po sa kasalan, yung mga magulang.
Yung pong mga magulang alaga, yes, kung kung gustong manligaw, ay sasabihin ng lalaki sa tatay niya, gusto niya mag-asawa, hahanapan siya ng mapapangasawang babae. At sila po ay gumagamit din ng mga ahente. Ahente para maghanap. Aba, may mga ganun pala. Oho, matchmaking po yun. Yung pong ligawan sa kanila, nangyayari na lang after the marriage. And then next is Mohar, Matan, Shiluhim. That's the next stage. 3 parts din po yan. Yung pong giving of gifts. Mohar, Matan, Shiluhim. That's the second ano. Kumbaga po sa ating pong sa mga tribo, sa mga katutubo o sa mga silang unang panahon, nangyayari pa rin po yan. Yan po yung tinatawag na pagbibigay ng dote o dori. Kumbaga po parang binabayaran. Binibigyan po ng kayamanan yung pamilya ng babae para po, kumbaga po parang kabayaran sa pagkuha doon sa anak. Yan. Meron din po tinatawag na sa kanila, yung third stage is what they call ketuba. Ketuba is the marriage covenant. Yan po yung act of signing the marriage contract. So, Shidukin, matchmaking, and then yung pong Muhar, Matan, Shiluhim, which is the giving of gifts. Then the Ketuba, which is the signing of the marriage covenant. And then, meron po pong tinatawag na Kiddushin, which is the betrothal. Kumbaga po sa atin, sa panahon ngayon, engaged na. Parang sasabihin ng lalaki sa babae, will you marry me? Ayan. Pero sa kanila po, yung Kiddushin ay ibinibigay po ng magulang yung kanyang anak doon na sa lalaki after the first 3 stages. And then, finally, the nuptials, the nisuin. Nisuin, yan po yung talagang kasalan na, yung marriage celebration. So, 5 stages po yan. Atin pong hihimay-himayin yan. Ano nga po ba ang mga nangyayari sa mga ganyang stages sa bawat hakbang ng pagpapakasal ng mga Hudyo? So, simulan po natin doon po sa Shiddukin or the matchmaking. As I've mentioned, Jewish marriages were generally arranged by the fathers of the bride and the groom, typically at the initiation of the father of the groom. Yung pong tatay ng lalaking ikakasal ang pumipili ng asawa. Siya po pumipili, hindi po yung lalaki. Kaya kung hindi type ng lalaki yung kanyang mapapangasawa, pag pinili ng tatay niya, wala siyang magagawa. And matches were made between heads of families. Kumbaga po, yung tatay ng babae at saka yung tatay ng lalaki, mag-uusap sila, and the fathers of the son taking the initiative. Halimbawa po, nakita nung tatay ko, yung anak ng yung aking asawa, aking mapapangasawa, sasabihin ng tatay ko, kakausapin yung tatay, o gusto kong maging asawa ng anak ko, yung anak mo. Ganun po yun, Shiddukin, matchmaking. At hindi po pwedeng tumanggi. Hindi pwedeng tumanggi kasi pagka nagkasundo po yun, siyempre po, pwedeng tumanggi yung tatay ng kabila. Pero pagka nagkasundo sila, okay na, hindi pwedeng tumanggi yung mga anak. Wala pong karapatan tumanggi ang mga anak. So, Shiddukin. The parents could employ a trusted agent to find the bride. Kung wala naman pong mapusuan yung tatay na mapapangasawa ng kanyang anak, pwede pong gumamit ng ahente. Kumbaga po, yung kaibigan ng anak o yung kamag-anak, sasabihin niya, ihanap mo nga ng mapapangasawa itong aking anak na lalaki. So, yun po, maghahanap. Di pag may nakita, ayun. Though not essential, the bride's consent was at times asked for. Tinatanong po kung pwede ba. Pero bihira po kasi pag gusto ng magulang, wala nang magagawa yung anak na babae. Romance was not necessarily a factor during the matching. But later on, it becomes essential. Siyempre sa love, para namang walang kakwenta-kwenta pag walang romance. Pero tulad nga po ng nasabi ko kanina, pagka po pinili ng tatay, yung babae, pwedeng hihingin din ng consent pero wala siyang ibang pwedeng sabihin kundi yes at oo. Ganun po doon. So, sa Shiddukin po, pagka po nakapili yung tatay at nag-agree yung magulang ng babae, malapit na. First stage pa lang po yan. So, kung nagkasundo na po sila, susunod po dyan ay yung Mohar, Matan, Shiluhim, which is the giving of gifts. So, una po yung Mohar. Yung pong Mohar is payment from the groom's father to the groom's bride, to the bride's father. Babayad po ng tatay ng lalaki doon po sa tatay ng babae. Sa panahon po natin ngayon, ang tawag po dyan dote. Kasi po,
Yun po yung nakaugalian eh. Doon din po nanggaling yung dote at saka dori ng mga ating mga kapatid na ginagamit yung ganong tradisyon. Doon po yun nagmula. Yung pong mohar, payment from the groom to the bride's father. Ulitin ko po kanina sabi ko payment from the father of the groom. Payment from the groom to the bride's father. Ang magbibigay po ng bayad ay yung lalaki na magpapakasal doon sa ama ng babae. And then, matan, second gift. Offering of a gift or gifts to the bride. So kung yung pong mohar ay bigay ng lalaking mapapangasawa doon sa tatay ng babae, yun ang pong matan is the gift given by the groom to the bride. So iba pa yung bigay sa biyay ng lalaki, iba pa yung bigay doon sa mapapangasawa. At yun naman pong shiluhim is parting gifts to the bride by her father. So kung hindi naman po laging yung side ng lalaki magbibigay. Ang una pong magbibigay yung tatay ng yung tatay ng yung anak na lalaki doon sa kanyang bride, and then yung pong doon sa tatay ng bride, then yung pong anak na lalaki sa bride, at yun naman pong tatay ng bride, tatay ng babae, doon sa anak na babae. Meron pong parting gifts. Okay? So, tatlo pong regalo. Ulitin ko, unang regalo mula po doon sa groom to the father, to the bride's father, and then the groom to the bride, and then the bride's father to the bride. Oh, sarap naman ng bride. Dalawa yung gifts niya, no? So, yun po yung second part. Pagbibigay ng gifts. Then, susunod po doon is the kituba. Pag nakapagbigay na po ng mga gifts, what will come next is what they call the marriage covenant. Kituba literally means written instrument. Yung po yung marriage contract na tinatawag natin yan, tawag po nila nung unang panahon dyan, even until this day, is kituba. The covenant, the contract, that stated the bride price, nakasulat po doon kung magkano ang binayad para po doon sa babae, doon sa asawang babae. And then, it also contains the promises of the groom, mamahalin kita, kahit na 38 ang iyong bewang, hindi po, sabi ko lang po yun. Pero yung po mga promises ng groom, doon po sa bride, nakasulat po sa kituba. Kung ano po yung commitment niya. And then, nakasulat din po doon sa kituba, yung rights ng bride. Ano yung mga karapatan niya. Kaya sa simula pa lang po, meron na silang agreement kung ano yung bayad, kung ano yung promise ng groom at yung karapatan ng bride. Hindi po yung prenup, ha? Iba po yung prenuptial agreement. Ito po ay yung pangako. Without the negotiated written deed, there will be no marriage that will take place. Pagka po walang kasulatan, hindi magaganap ang kasalan. Kahit po nagbayad na. So, kailangan may kasulatan. Siyempre naman may covenant. And then, once the kituba is determined, the bridegroom would pour a cup of wine for the prospective bride. So, pagkatapos na po pumirma, ay magsasalin daw po ng alak sa saro ang lalaki at i-offer daw po ito sa babae. And if the prospective bride agrees to the match, pag okay sa kanya yon, kukunin niya po yung saro na may alak at iinom niya po yon from the cup. Ito po yung tinatawag ng cup of acceptance. Ibig sabihin, tinanggap ko na ang ketuba, ang iyong mga offer, ang iyong mga pangako, at yung ating kasunduan ay binding na. And as the groom also drinks from the same cup, the covenant is sealed. The couple is considered betrothed. Mag-asawa na sila. Kaya po doon po nanggaling yung tradisyon na umiinom po sa isang sa alak yung alak yung bride and groom na magkapilipit ang kamay. Actually, yun po yung origin noon. Kasi po nung una, pagka daw po uminom na sa isang baso, yung bride at saka yung groom, mag-asawa na sila. Yun po yung cup of acceptance. Yun po yung tinatawag na nagsisil doon sa kanilang pagiging mag-asawa. So, betrothal na po sila, betrothed. So, nauna po yung kanina, yung shilukin, matchmaking, then the muharmatan shiluhin, the giving of gifts, then the kituba, the writing of the marriage covenant, the signing, then next would be the kiddushin or the betrothal. When we say betrothal,
The betrothal stage was a period of a year-long preparation. Isang taon po. A time of purification and anticipation. Ibig sabihin po, mag-asawa na sila, but wait, wala munang honeymoon. Maghihintay po muna ng isang taon. Bakit po maghihintay ng isang taon? To make sure that the bride is a virgin. Para po sigurado po yung lalaki na, kasi baka nga naman mabuntis pala ito, kinasal, nagpirmahan siya, tapos buntis pala. Pero pag po gano'n, buntis, pwede siyang iwanan, pwede siyang isauli nung lalaki. Pwede po yung sabihin na ako ay nalin lang, hindi pala siya genuine na malinis. Kaya pwede kong isauli. Kaya maalala niyo po nung time na si Joseph po at si Mary, betrothed na po sila noon pero hindi pa sila nagsisiping. And Mary was found to be pregnant with our Savior. Kaya isipin niyo po yung stress na naranasan ni Mary at ni Joseph during that time. Betrothed pa lang sila. Hindi pa po sila pwedeng nasa kiddushin stage pa lang po sila. Hindi sila pwedeng magsiping ng mga panahon na yun. So, balit natagpuan si Maria na nagdadalang tao. Kung betrothed couples are considered legally married. Yes, they are legally married, but sexual intimacy is not allowed. Because sexual intimacy should happen during the final nuptial feast. Strictly forbidden po. Kaya po, no sex. Wala pong premarital sex. Although sila po kasal na sila, hindi sila pwedeng magkaroon po ng intimacy, hindi sila pwedeng magsiping during the betrothal stage. At during the betrothal stage, yan po ay typically 1-year period to demonstrate the purity of the bride, showing that she was not pregnant. Yun nga po, nabanggit ko na kanina. And kailangan po dito, meron pa po itong isang seremonya na the bride would have to undergo a ritual called mikveh. Ano po yung mikveh? A purifying bath. Siya po ilulubog sa tubig. And that symbolizes our baptism. Kaya po yung babae kailangan kung tayo po yung yung bride dun na binabanggit sa Revelation, tayo po ay merong purifying bath. At dun po sa ancient Jewish traditions, ang representation po noon, nire-represent po yung tinatawag na mikveh. Kaya po si Jesus Christ kailangan magpabaptize din. Bilang groom. Kasi po yun yung purifying bath. So both the groom and the bride has to undergo a purifying bath. Yun po yung baptism in essence. Kaya alam niyo po, kung titingnan niyo po yung process ng ikinakasal, that has a lot to do with how we are being washed to be prepared for our marriage with the Lamb. Mamaya po, itutuloy ko po yan. Then, during the kiddushin, during the betrothal, yung pong 1-year period ngayon, the bride would have to wear a veil whenever she goes out, indicating that she is already set apart and bought with a price. So, kaya po yung makikita niyo mga babae po noong unang panahon, dun sa napapanood niyo siguro pelikula, siguro po hindi niyo alam na kaya pala nakabelo yan. Ibig sabihin po, pag ang babae nakabelo, siya po ay taken na. Ito po yung simbolo na hindi na siya pwedeng ligawan o hindi na pwedeng i-commit sa iba dahil kumbaga po ito ay binayaran na. The woman is already bought with a price kaya meron na po yung bail. Kaya po pag ang babae po walang bail sa kanila, ibig sabihin available pa. Pagka po may bail na, ibig sabihin taken na. So yun po yun. And the bride would ensure every night before she retires that she had a lighted oil lamp in her room in case the groom returns in the night. So every night po habang naghihintay po ang bride, magsisindi po siya ng ilawan. Kasi alam niyo po sa tradisyon, hindi alam kung kailan po dadagitin ng lalaki yung kanyang bride. Kaya po maghihintay muna po siya. Habang naghihintay, kailangan po ay merong ilawan doon sa kanyang may tumatanglaw pong ilawan doon sa malapit sa kanyang tahanan habang siya naghihintay. At alam niyo po, meron din po mga kaibigan siyang babae na nag-aabang din sa pagdating ng groom. At sila po ay meron ding mga ilawang dala. Dahil mamaya pa ikukwento ko sa inyo kung bakit kailangan pong may ganon.
So during the betrothal, during the kiddushin period, the groom would return to his father's house. Uuwi po muna yung anak na lalaki sa bahay ng kanyang tatay to prepare the bridal chamber. Ano po yung bridal chamber? Yun po yung hupa. Yun po yung lugar kung saan sila mag-honeymoon. Yun po yung room kung saan po pagka sila ikinasal, doon sila mag-stay as husband and wife. So yun po, gagawin po yun ng groom doon po sa bahay ng kanyang tatay. At ang tatay po ang magsasabi kung pwede mo nang kunin yung asawa mo para dalhin dito o hindi pa. Kaya kahit po yung groom, hindi niya alam kung kailan niya pwedeng kunin yung kanyang asawa. But meantime, inihahanda po nung groom yung pong kanyang room, yung bridal chamber, para po pagka sinabi ng tatay niya, o sige, kunin mo na yung asawa mo, pwede na kayo magsama, pwede na kayo magsiping, pwede na magkaroon ng bride na celebration. Doon pa lang pupunta yung lalaki doon sa bahay ng babae para siya dagitin. When the groom's father determines that the hapa is ready, he would give the bridegroom the approval to claim or abduct his bride. Kikidnapin niya po yun. Pupunta po siya doon sa bahay ng babae, bubuhatin niya po yun, at itatakbo niya po doon papunta sa sa hapa. Kaya po kung napakalayo po ng lugar ng tirahan ng lalaki doon sa tirahan ng babae, naku, mapapagod po yung buhat-buhat yung babae. Tatakbo po yun. Habang tumatakbo po siya, sumusunod naman po doon yung mga bridesmaids na may ilawan para po ilawan yung dadaanan nila para po makarating doon sa hapa. Ganun po yung tradisyon nila. And it happens all the time sa mga ikinakasal sa mga taga-Israel. Yun po. Kaya napansin niyo po yung parable of the 10 virgins. Kaya po yung merong mga virgins na hindi nakapagdala ng oil, walang ilawan, hindi sila nakasama dun sa celebration. So yun po yung essence, yun po yung parte ng stage ng kasalan, yung pong kiddushin during the betrothal period na naghihintay po ng pagdating ng groom, yung pong bride. So yun po yun. Then comes the nisuin, the nuptials. The nisuin literally means taking. Typically an abduction that occur in the middle of the night. So usually po, pupunta po yung lalaki nang wala po nakakaalam. Like a thief in the night. Pagdating niya po doon sa sa bahay ng babae, nanakawin niya yung kanyang bride. Isipin niyo po, bride ko na, nanakawin ko pa. Nanakawin niya, papangkuin niya po yung bubuhatin niya at itatakbo niya po yun. Alam niyo po ba, all Jewish brides are stolen. For the thrill to be abducted and carried into the night, not by a stranger, but by the one who loved her so much that he had paid a high price for her. Nasusundan niyo po. Parang kung may nakukuha kayong parang hint kung ano yung kapareho nito doon sa sinasabi sa Bible. Yun po yung nangyayari. Kumbaga po kukuhanin nung groom, hindi alam walang nakakaalam, kundi yung pong babae, yung groom, yung tatay lang, pag sinabi ng tatay, kunin mo na yung asawa mo, pangkuin mo na at dalhin mo na doon sa hapa para makapag-start na tayo ng wedding celebration. And during the nisuin, during the nuptials, upon arrival at the house of the bride, in the middle of the night, yun po, bago po dumating, siyempre po pupunta siya doon, wala nakakaalam. The groom's party would make their arrival shout by blowing a traditional trumpet, a shofar. Paano yun? Di siyempre po, tahimik, wala nakakaalam na darating yung groom doon sa bahay ng bride para pangkuin siya at kuhanin, itakbo doon sa hapa, doon sa kanilang bahay. Meron pong mag-iihip ng shofar, yung pong trompeta, ng malakas na malakas. At magigising po ang lahat. Pati po yung bride, magigising. At pag nagising yung bride, syempre, andyan na yung aking, knight in shining armor. Andyan na yung aking husband. Kukunin na ako. Syempre po, magigising din yung mga bridesmaids. Magsisindi po sila ng kanilang mga lamp. At pag tinakbo po ng lalaki yung babae, sunuran na po sila lahat doon. The groom, the bride, and the bridal party, the groomsmen and the bridesmaids, with their lighted oil lamps, would march all night in a celebratory procession towards the hapa where the nuptial feasts should begin. Yun po.
So pagka nandun na po sa hapa, celebration na yan. Usually po, inaabot po ng weeks. Kaya po, sa tagal po ng celebration, minsan days or weeks, minsan po ay sa tagal ng celebration, nauubos talaga ang handa, pati po yung alak. Kaya during the wedding in Cana, naubusan ng alak. Kasi isipin niyo po, walang tigil na kainan at inuman sila. Celebration po, masaya eh. May banquet, maraming pagkain. Andun po yung mga bridegrooms, andun po yung groomsmen, andun yung bridesmaid, andun yung mga bisita, mga kamag-anak, lahat po sila nagse-celebrate. And that is the nisuin or the nuptials. During the nisuin or the nuptials, the bride and the bridegroom would be elaborately clothed like a king and queen, and adorned with crowns. Meron pa po yung mga corona. Basta po feeling siya, hari at reyna. The bride and the groom would return to the groom's father where the chuppah had been set. So pupunta po doon sa chuppah. And this signifies her coming under authority and protection in order to have privacy for the final consummation of marriage. For the final intimacy. At doon po sila magkakaroon ng honeymoon. And what will happen during the honeymoon? Siyempre, the bride and the groom would enter the hapa and spend time in privacy together. The wedding feast could last for a day, a week, or even 2 weeks. Meanwhile, the guests would be enjoying the sumptuous feast while waiting for the couple to rejoin the celebrators in a public declaration. What happens inside the hapa? Matatanda na naman po tayo na walang mali siya. So magsisiping sila. Pag nagsiping sila, kung ang babae po ay virgin, meron pong bleeding. At yung pong bleeding na yan, makikita po doon, mai-stain niya po yung bedsheet. Pag na-stain po ang bedsheet, ibig sabihin po noon, virgin yung babae. Paano pag hindi virgin ang babae? Anong pwedeng mangyari? Batay po sa tradisyon nila, pwedeng isauli pag hindi virgin ang babae. Eh, paano pag mahal na mahal nung lalaki yung babae? Anong gagawin niya? Walang dugo eh. Alam niyo pong gagawin ng lalaki? Susugatan niya ang kanyang sarili. Paduduguan yung bedsheet para po magkaroon ng bloodstain. Para po pagka po lumabas kasi yan, yung pong stained bedsheet, ipapakita po ng lalaki doon sa kanyang best friend, sa best man. To tell the best man, she is a virgin. She is covered by a blood. She is covered by a blood. May blood. Eh kung hindi virgin, walang blood, saan nanggaling ang blood? Nanggaling ang blood sa dugo sa katawan noong lalaking nagmamahal sa virgin. At sasabihin ng lalaki, still she is covered with the blood. Ganyan po ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. We are no longer virgins, we are actually prostitutes. But we are covered by the blood of Jesus Christ. Naisip niyo po yun? Ganun po eh. Because yung pong virginity symbolizes purity. And yung pong blood represents that the purity of the woman after the honeymoon. E paano kung hindi pure? Pwede isoli. Hindi tayo sinuli Jesus Christ. He covered us with His blood. Yun po yun eh. Yun po yung essence noon, nung nisuin. And after the wedding feast, the couple would live together as one. Magkasama na sila. And they will live happily ever after. Now, yun po yung Jewish traditions, ano? Perhaps you already have a hint kung bakit po ganon. Now, let's look at the New Testament parallels. Ano pong connection nito doon sa ating pong mga pinag-aaralan sa Bible? Now, let's start with the beginning. The groom's father made and approved the choice of the bride. Ang pumili po ng bride, yung father noong lalaki. Ano pong significance nito sa ating pinag-aaralan sa Bible? Ano pong parallelisms nito sa New Testament? Jesus Christ is the bridegroom. And the church, composed by a lot of us, tayo po lahat, we compose the church. We are the bride of Christ. And the Father makes
makes and approves the choice. Yung pong Ama ang pumipili. Sabi nga, you did not choose me, but I chose you. And John the Baptist shows himself as the best man. Yung simula eh. Yun po yung unang-unang stage nung marriage. Yung po Shidokin. The groom's father makes the choice kung sino po ang pipiliin niya para sa kanyang anak. Sabi nga po sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. A fruit that will last. Now, let us look at the groom's promise. Naalala niyo po ba sa Kituba, di po ba isinusulat doon kung ano yung mga promise noong groom? Well, doon po sa Kituba, God made a covenant or contract, a promise. He drank from the cup of wine to seal the covenant. The groom pays a price to show that he is serious. And the groom's speech of promise to his bride that he would come to claim her soon. Andun po yun sa Kituba. So in essence, God made a new covenant with us. Jesus Christ drank the cup of redemption at Passover. Jesus paid the price for us on the cross. And Jesus promised to come and take us, His bride, the church, to be with Him. Yun po yung promise ng Panginoon sa atin. Nasa Bible po yan. Kung atin pong susuriin. Sabi nga po sa Matthew 26 verses 27 to 29, then He took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink of this cup. I will not drink of this fruit of the vine from now on until the day when I drink it anew in my Father's kingdom. Matthew 26 verses 27 to 29. Yun po yun, He drank from the cup to seal the covenant. And let us look at what the Lord has done. The groom prepared a place for the bride. And until now, he is still preparing a place for the bride. The groom prepares a bridal chamber, the hapa, where they can stay for 7 days. He works on it until it pleases his father, then he may go after his bride. Hindi po alam ng groom kung kailan niya kukunin yung bride niya. Ang magsasabi po sa kanya yung father kung kailan. And Jesus tells us that He does not know when He will come to get us again. Only the Father knows. And we must be alert and ready. For He is preparing a place for us now. Sabi nga po ng ating Panginoon in the book of John chapter 14 verses 2 to 3, in my Father's house there are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you may be where I am. John 14 verses 2 to 3. Kamangha-mangha, ano po. Siguro pa sasabihin nyo, ayun pala ang sinasabi ni Jesus Christ. Kaya pala niya sinabing, in my Father's house there are many rooms. He is going to take us to be with Him when He comes back. And what happens while we are waiting? While the bride is waiting, while the groom builds the new home, the huppah, the bride waits and wears a veil. This shows she belongs only to the groom. No matter what, she had to be ready because the groom would come at night. So ano pong essence nito sa buhay natin? As we wait, we must live holy lives. We must prepare ourselves as committed followers of Christ, as committed ministers, both at home and in the church. Though we are in the world, we don't belong to the world. Jesus will come like a thief. So we must be living His love at all times. Hindi pwedeng, matagal pa naman dumating si Lord enjoy muna ako. Hindi po. Because anytime, our Savior Jesus Christ will come like a thief in the night. Katulad po ng groom na hindi po alam kung kailan darating dahil hindi pa sinasabi sa kanya ng tatay niya, ng father niya kung kailan niya kukunin yung bride. Yun po yung essence. Kaya, bakit hindi alam ni Jesus Christ? Sasabihin nyo, bakit hindi alam ni Jesus Christ kung kailan siya darating? Diyos siya, di ba?
Kasi yun nga po because only the Father knows, because the Father will be the one to tell Jesus that it's time for you to go back to take your bride. Yun po yun. Sabi nga po sa Luke 12:39-40, but understand this, if the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You must also be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Darating po ang anak ng Diyos sa oras na hindi po natin nalalaman. Wala pong nakakaalam. Pwedeng gabi, pwedeng bukas, pwedeng sa makalwa, o pwedeng after 50 years, hindi po natin alam. But we must be ready. The question is, are you ready? And let us look at the bridesmaids. Who are the bridesmaids? Ito po yung mga virgins na meron pong ilawan. The unmarried friends who attend to the bride and provide light for the groom who comes at night. Sino po yun? Sino po yung mga unmarried friends who attend to the bride and provide light for the groom who comes at night? We prepare the bride in our ministry to each other. Tayo po naghahanda sa church, sa body of Christ. We groom the church. We groom the body of Christ. We must always be ready in our service. And we should not run out of fire because we lack oil, as the bridesmaids did. Kailangan lagi tayong puspos. Hindi pwede tayo nagpapatumpik-tumpik, because any minute now, anytime soon, the bride will come. And we have to prepare each other. We have to edify one another, help each other. Prepare for the coming of the Lord. Yan po yung role natin. We are like the unmarried friends of the bride. We are preparing the bride. We are preparing the church. Sabi nga po sa Matthew 25:1-4, at that time, the kingdom of heaven will be like the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. So yung pong 5, foolish, yung 5, wise. Para po yung mga workers sa church. Ministers of the gospel. Some were wise, some are foolish. Saan po kaya tayo kasama? I pray that we will be among the wise. Kasi sa panahon po ngayon, hindi po exempted kahit po mga ministers of the gospel. Minsan po nawawala tayo sa focus, o kaya naman po ay nababago ang ating pananaw sa mga bagay-bagay. Marami pong manlilin lang, lalo na po ang mundo. Kaya beware. We should always be ready. And when the bridegroom comes, what happens? The groomsmen would run ahead of the groom and shout that he was coming. The groom would steal the bride. The wedding party then will go back to the groom's house to meet the guests. At nabanggit ko po kanina, sabi po doon, hihipan po yung shofar, yung trumpet. Sa Bible po, the angel Gabriel will blow the trumpet of God when Jesus comes. When Jesus comes to snatch away His bride, the church. When we arrive in heaven, a host of guests will be waiting for us. What a glorious event. Di ba ba? Eh, ang tanong, makakasama ba tayo? Kasama ka ba, kapatid? Ayan po ang tanong. 1 Thessalonians 4:16-17. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, and with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. May forever kay Lord. Yes, kay Lord lang may forever. And then the honeymoon and the bridal chamber. The bride and the groom will enter the bridal chamber where the marriage is consummated. The party waits outside until the groom tells the best man that it is consummated. Then the guests rejoices for 7 days. So what happens when Jesus Christ comes? When we are now with Jesus, we shall be filled with joy when Jesus join us in the heavenly bridal chamber.
We will return as a wife. As the wife, not just the bride. Iba po yung bride eh. Iba yung wife. Alam niyo po yung wife? One flesh with a partner. Yung po yun. Kaya sabi po sa Revelations 19:7, yung po binasa ko kanina, let us rejoice and be glad and give Him the glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Hallelujah. Praise the Lord. And then the married life begins. New couple goes to the father's home to begin married life. We too, tayo rin po, will go to the Father's house for the marriage feast of the Lamb, then go with Christ in His reign, in His kingdom. Hallelujah. Napakasarap isipin, ano po. Yung pala yun eh. Kaya po kung hindi natin naunawaan yung Jewish traditions, yung po mga sinabing passages in the Bible, parang ang hirap unawain kasi hindi po natin mag-gets, hindi natin masakyan kung ano ba yung mga sinasabi doon sa Bible, doon po sa wedding supper, doon po sa pagpe-prepare doon sa bride and groom. So in conclusion, yung pong nangyayari sa atin o mangyayari sa atin, yan po dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. The natural result of the love relationship between two people is a deepening knowledge and understanding of one another. And so it is in our love and relationship with the Lord Jesus Christ. Kailangan lumalim tayo sa ating pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo, doon sa groom. Because we are the bride. Paano kung sa pagbabasa pa lang ng Bible, hindi ka na ginaganahan? Paano mo sasabihin mahal mo ang groom? Yun yung love letter ng groom sa atin. So we must realize that we have to make ourselves ready for the coming of the groom. Are you ready? Kaya nga po sabi sa Revelation chapter 21 verses 3 to 4, now the dwelling of God is with men, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Hallelujah. Revelation 21 verses 3 to 4. Napakasarap isipin, ano po. Kaya kung iniisip mo na masarap yung ikakasal, simpleng-simple yung kasalan dito sa Pilipinas eh. Yung iba nga para lang masabing kinasal, tapos na yung honeymoon, may mga anak na, with due respect do sa mga single moms. Pero alam niyo po, nakakalungkot lang, pero sa panahon po ngayon, nabasa ko pong statistics, for every 10 Filipina teenager, isa po doon ay unwed mother, single mom. So, kung pine-prepare po natin ang ating mga sarili spiritually, we also have to prepare ourselves physically. Yung pong chastity is very important. Pero, hindi ko po sinasabing dahil binayaran ng Panginoon yung kasalanan natin, ganun din ang gawin natin. Lumagmuk na tayo sa kasalanan. Hindi po. Dapat po nating ingatan ang ating mga sarili. Because our bodies are the temple of the Holy Spirit. We were bought with a price. We were bought with the blood of Jesus Christ. Now, question ko po is, babalikan ko po yung 5 stages. Shidduchin, matchmaking. Muhar matan shiluhim, giving of gifts. Marami binigay sa inyong gifts si Lord. Do sa bride. Di po ba? Pero nyo, may tinanggap tayong gift from the Father, gift from the groom, Ketubah, the marriage covenant, Kedushin, betrothal, and the Nisuin, the nuptials. What stage are we in? I don't know. But you can study the Bible more and see what's going on. Are we doing the right thing in preparation for the unexpected coming of the bridegroom? Ginagawa po ba natin ang tapat, ang tama? Kayo lang po makakasagot niyan. And are you ready when He comes? Purihin ang Panginoon sa pagkakapahayag ng Kanyang salita. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa mga bagay na ipinaunawa mo sa amin sa gabing ito. Ang aming pong dalangin, Panginoon, ay tunay nga
lumalim pa kami sa pagkakakilala sa inyo. Hindi lang sa pagkakakilala, kundi sa pag-ibig sa iyo. Kayo po ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. At ang Ama po ang pumili sa amin upang maging kabahagi ng iyong katawan. Salamat, Panginoon, sa katotohanan mahal na mahal mo kami. Turuan niyo po rin kami magmahal ng tapat. Magmahal sa mga tao sa paligid namin, naging sa mga taong hindi kaibig-ibig. Turuan niyo po kami magpatawad. At turuan niyo po kaming gumawa ng mabuti, hindi upang masabing kami mabubuti, kundi upang makita sa amin ang katunayan na kami iniligtas mo na. Salamat po aming Diyos. Muli, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng aming pong natutunan sa gabing ito. Ito po ang aming nagkakaisang dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kaya muli po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay napagpala kayo sa aking ibinahagi sa biyaya po ng Panginoon. At kung gusto niyo po ng kopya na ito pong aking PowerPoint, pwede niyo pong hingin, pwede ko pong ipadala doon po sa grupo ng ating chat group ng AAG Pastors. I will send a copy of the PowerPoint para po ma-check nyo rin po. Tulad nga po ng sinasabi po, mga Bereans are more noble than the Thessalonians, because when they heard about what Paul said, they checked against it against the Bible to check if what Paul was saying was correct. So ang challenge ko po sa inyo, basahin nyo po yung mga Bible references, yung mga verses, at tingnan nyo po sa Bible. Kung meron pong mali sa sinabi ko o maaaring inconsistent, call my attention. Pero sa biyaya po ng Panginoon, inaral ko po maigi yan at tinignan ko po yung mga reference verses. So, ipapadala ko rin po, bibigyan ko po kayo ng opportunity na mapag-aralan mo rin po ito. Pwede nyo po itong i-discuss sa inyong mga kongregasyon upang lumalim po sa kanila yung konteksto ng marriage from a biblical point of view. So, yun lang po muli. Maraming salamat po. Happy anniversary once again sa AAG Villa Apolonia, Naik. At happy birthday po muli kay Tatay Reverend Pastor Elmer Castillo. At sa lahat pong mga workers at manggagawa ng AAG Villa Apolonia. Happy anniversary and God bless you. Muli po, Brother Alex Solis po. Nagpapaalam po sa inyo lahat at nagpapasalamat.